grandstand, nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bared all dito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po, she was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust because she executed an oath of office upon assumption of office. Di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs, allegedly? The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana at ng cocaine. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that. So you see, doon pa lang may betrayal of public trust. Matalsin yung mga kasamahan niya na sobra siyang gumuna sa drugs. Meron pa nga na minsan daw na parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun na. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Ayan na mga kababayan, ang USV. Matagal-tagal na rin po natin inaasam na makita ito. Bagamat ipinalabas ito ni Maharlika noon mga kababayan, dahil nga po sa malayo at sinabi po nilang EI lang daw po ito, ay hindi ito pinaniwalaan at nireject lang po ito ng Palacio de Polvoron. Now mga kababayan, marami din po noon ang mga nagtatanong, Miss Cathy Binag, ilabas mo na, Miss Cathy Binag, nasaan na? Sapagkat kung inyo matatandaan, si Miss Cathy Binag noon ay noong kasagsagan ng hearing sa Senado, patungkol nga po rito kay Agent Morales na di umano, mayroon siyang siserban na ng warrant na ito nga po, di umano ay si Bonget at mayroon isang artista na nandoon sa watch list. Watch time. Yan po mga kababayan ay parang antala tayo doon at nainip ang mga taong bayan, kumbaga nalulusaw. Kaya pala noon, lagi sinasabi ni Miss Cathy Binag, "Uy, relax lang kayo, hindi pa ito yung tamang panahon." Well, mga kababayan, I think ito na siguro ang panahon at dumating na sa pamamagitan ng tamang panahon at tamang venue. Yang impeachment na yan mga kababayan, hindi po pwedeng takasan at hindi po pwedeng sabihin ni Marcos Jr. na EI ang mga senador at ang mga kongresista at mga abogado na magsasagawa ng investigasyon at debate dyan sa Senado ng live. Aywan ko na lang kung sabihin pang EI. EI nang namo talaga. Ayan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Ang matindi po dito, ang pinakamalupit na ebidensya at ang kinatatakutan ni Marcos Jr. kung bakit nagsakit-sakitan ang lubot. May mga nag-comment, "Bemar, gumagamit ka ng mga terminology na hindi namin maintindihan." Pasensya na po kayo, akala ko kasi kayo katulad ko na nakakaintindi ng Bisaya, Ilocano, Pangasinan, Tagalog, Waray, Ilonggo, iba't iba pang mga salita, no? Pasensya na ha, pasensya na po. Pero anyway, kung ganun man, natutuwa pa rin ako. Ibig sabihin kasi nakakatch ko ang inyong atensyon. Thank you very much. At speaking of attention, maraming salamat po. Muna, unahin ko na po ito, pagpasalamat mga kababayan. Si Lovelem Shibukawa, pangkain mo po, sabi niya. Maraming salamat po, domo arigato gozaimasu, Ma'am Lovelem Shibukawa. Ayan pong kanyang
Pangalan, mayroon pang star. Ibig sabihin, naka-member po yan sa akin dito. Naka-join button. 2 months na po siya, Monthly nagbabayad yan. Tapos nagpakulay pa ng 1,600. Pangkape, pangkain. Thank you, Ma'am Lovelyn Sibukawa sa malaking bagay na suporta. Yan po ay kukuhanan pa po yan ng tax ni YouTube ng 30%. At pagdating dito sa Pilipinas, another tax uli yan. Siyempre mga kababayan, ito pa, si Lucy de la Cruz ng sa Europe po ito kasi Europe, $2 Europe po, 2 Europes. Thanks, sabi niya. Maraming salamat din po Ma'am Lucy de la Cruz at Ma'am Lovelyn Sibukawa. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya, sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa VMR channel. Doon naman po sa hindi po makapagpakape, makapagpakulay, magbibigay po ng kunting pantubig, kunting pangkain, ay wala pong problema. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong mainis, huwag po kayong magalit. Kayo po ay proud kayo na supporter ko at proud din po ako na supporter, sinusuportahan niyo ako. Kasi bakit? Dahil organic po kayong supporter. At ako rin po ay organic na vlogger. Na parehas lang po tayo rito. Kaya tayo nandito kasi gusto po natin ang katotohanan at gusto po natin ipagtanggol at ipaglaban ang bayan dito sa laban sa mga congressman, mga senador at mga politiko at mga nagtatrabaho sa gobyerno na mga kurakot at magnanakaw. Mga kababayan, maraming salamat pong muli sa Diyos sa walang sawa na yan na inyong mga malalaking bagay at suporta. Ilubos nyo na po sa mga hindi pa nakasubscribe, hindi pa po ngayon lang nakabisita, pero bago lang, pakilike nyo na po ang video ito, pakishare para mas marami pa ang makapanood at pakisubscribe na rin. Thank you very much. Punta na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Hinala ni dating Congressman Mike Defensor sadyang hinaharang ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang ang puganteng si Zaldico naman, handa raw tumistigo laban sa Pangulo. Narito express report ni Marian Enriquez. Nakausap daw ng dating kongresistang si Mike Defensor ang pugante at dati ring kongresistang si Zaldico sa telepono. Nang malaman daw ni Ko na naghain sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag umano ang dating kongresista na gusto niyang tumestigo laban sa Pangulo. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Zaldico. Ang sabi ni Congressman Zaldico, kung papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Ayan mga kababayan, isang napakabigat po nito na pangyayari if ever na magkataon na payagan itong si Zaldico para mag-state witness. At ayon dito kay Congressman Mike Defensor, ito naman daw po ay pinapayagan under the suspended rules. So ibig sabihin, legal po ito mga kababayan. Tandaan po ninyo, ang impeachment process ay isang political process po ito. At tandaan po ninyo, within the hanay or sa kanilang grupo, itong mismong mga congressman, ay gulo-gulo po sila ngayon dyan. Iba't iba, faction-faction po ang grupo. Hindi po katulad noong panahon nung kanila pong pinagkaisahan si Vice President Inday Sara Duterte, iisa po ang tono ng lahat ng mga congressman. Si Vice President Inday Sara ay i-impeach at all cost. Wala na pong no more no less. Walang alimuom kay BBM, walang ganon. Walang kay Martin Romualdez at sa ibang mga congressman na mga kasama nila, walang nasasangkot ng kontrobersya pa noon. Kaya mas malupit ito ngayon kasi grabe, lahat sila ngayon bitak-bitak na at mayroon pang ang ugong-ugong na mukhang maglalaglagan itong magpinsan na si Marcos Jr. at itong si itong si Bongbong, no? At hindi yan katakataka mga kababayan. Hindi na po tayo magugulat one day na magtitil all din ito si Martin Romualdez para iligtas ang kanyang sarili at ihulog sa bangin itong kanyang insan. Katulad nga po ng ginawa naman ng kanyang pinsan na si Super Ate. Taga nyo po yan sa bato mga kababayan. There is no permanent sa politics, maniwala po kayo. Ang permanente po dyan ay ang protektahan ang kanilang sariling interes.
Tetestigo raw si Ko sa umano'y pagtanggap ng kickbacks ni PBBM sa flood control projects, pati na ang issue sa maanumalyang budget insertions. Kahapon, nagpunta sa opisina ng House Secretary General ang kampo ni Defensor para sana ihain na ang impeachment complaint. Pero nasa abroad si Secretary General Sheloy Garafil, ang naiwang executive director ng tanggapan, hindi raw otorisado na tanggapin ang mga reklamo. Dagdag pa niya, hinaharang umano ni Garafil pati ni na Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Bogie D ang mga bagong impeachment complaint. Sabi ni Defensor, unconstitutional ang pagtanggi sa kanilang impeachment complaint. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng taong bayan. Why did you block us all of a sudden? For a ministerial procedure. It is not only that they are not authorized, but they are rejecting our submission. Dahil dito, planong maghain ni Defensor ng mga reklamong kriminal at administratibo laban kay Garafil at sa mga tauhan ng kanyang opisina. Ayon kay Defensor, pinag-iisipan pa nila kung babalik pa sila sa Lunes para muling ihain ang reklamo. Hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen ang impeachment complaint na inihain ng Grupong Bayan at Makabayan kahapon, pero nag-iwan sila ng kopya sa tanggapan. Ayon naman kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro, handa silang tanggapin ang mga reklamo oras na i-refer ito sa kanila ng plenaryo. For as long as the Supreme Court has no decision yet, we will continue proceeding with the impeachment process as provided under the Constitution and under the rules. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark. Ayan mga kababayan, ito ang sinasabi ko sa inyo, no? Dati, kay Vice President Inday Sara Duterte, lahat ng mga ito, ng mga nagpapawil ngayon, itong mga sila baba, ha? ay lahat po yan all out para kay Vice President Sara Duterte para po sa impeachment. Ngayon kasi, hindi na po kaya ng senaryo. So bitak na po, basag-basag na po itong flood control ng Kamara. sila mismo ang sumira sa kanilang flood control. Kaya yung mga buhaya dyan sa Kamara, makakawala na po yan sa hawla. Sakto? Oh, sakto. Natuwa ka doon sa reaction natin. Ay, matumawa ka. Hindi po mahalang tumawa, mga kababayan. Tawa tayo paminsan-minsan. Kasi yung iba natin mga viewers masyadong seryoso. Mabilis tayong tatamaan ng sakit na high blood niyan. Tingnan mo nga ako, nang marinig ko ang sakit ni Marcos doon sa lubot, baka mahirapan. Kailangan ng tubig. Kaya tayo, napainom tayo ng tubig. May tumawad dyan na napahagalpak eh. Kaya sa hirap nun, baka mamaya umiinom kayo ng kape dyan, tapos yung karap niyo yung boss niyo, habang umihigip kayo ng kape, napahugal pa. Naibugan niyo sa boss niya. Ingat! Alright? Ay, nako. Okay, balikan na po natin itong detalye patungkol nga po dito sa magiging magkakahon kay Marcos Jr. Ano ba talaga ang mabibigat na mga ebidensya na kinatakutan ni Marcos Jr. na isinampa na impeachment nila grupo ni Mike Defensor Santiago naman. Congressman Mike Defensor. Ito kasi mga kababayan ay hindi lang po si Congressman Mike Defensor, andyan din si Atty. Respecio. At ito pala, abogada pala ito ng Senator Amy. Naku mga kababayan. Alam nyo ba yung sinasabing attorney relationship to the client, di ba? Oh, may ganun narinig ko na yun kay Atty. Vic Rodriguez eh. Di ba? Kaya mas malapit itong taong ito. Tuloy natin mga kababayan, panoorin natin ang detalye. Bakit nga ba isa ito sa mga bakit kinatakutan? Kaya by all cost, by all means talagang hindi po patutuluyan ni Marcos Jr. itong impeachment na ito sapagkat ito na ang magsisibak kay Marcos. Maniwala po kayo sa hindi, wala na pong atrasan. Wala na pong takas itong si Bangag dito sa complaint na ito. At wag po kayong mawawalan ng pag-asa mga kababayan dahil idudulog ito sa Supreme Court at pag nagkataon, papanigan po dito ang grupo nila kung Mike Defensor sapagkat kita naman pong napakahawsyaw
noong unang i-file na impeachment. 4 na page lang, samantalang napakarami ng kanilang article, ibig sabihin, walang laman ng mga article nila. Tama, kabayan? Yun ang malupit. Kaya ngayon, pwede pong masilip yan ng Korte Suprema na, sasabihin, sinadya nyo itong babuyin, sinadya nyo itong bawasan, sinadya nyo itong kupitan ng mga ebidensya. Protik talaga itong mga ito. Napakatalamak talaga. Ultimo ebidensya, kinurakot pa nito mga animal. Ang lupit mo talaga, bubuem. I was at Quirino Grandstand, nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bared all dito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po, she was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust. We are not saying na totoo na yan. That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Rider, binabanggit ng Atty. Manny Luna, yung sinabi nila, if there are excess funds, pwedeng gamitin. The President signed the GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit na provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So unang namin punto, yung fiscal violations pointed out, yung diversion ng funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam niyo kung marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipo-point out ko, yung pong Metro Manila Subway. Ito sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero dahil ang pondo ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa, kinukuha yung pondo, nilalagay sa program. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang ilagay. Ito naman, ang program allocation. Yung pangalawa naman, kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa program. So yung Metro Manila Subway na dapat may pondo taon-taon, binabawasan nila, nilalagay sa program allocation. Because of this delay, combined 6 projects including the Panay-Guimaras Road, ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na. Grabe mga kababayan, yung subway na alala ninyo na naumpisahan na po ito ni Tatay Digong. At taon-taon daw po ito ay mayroong budget. At taon-taon din naman kinukupitan, ninanakawan itong animal na Marcos Bangag Jr. admin. Tapos ang malupit mga kababayan, yung pera na ninanakaw nila ay inuutang ng ating bansa. Dahil inuutang po ito ng ating bansa, ibig sabihin, tayong mga Pilipino ang magbabayad. Now tell me kabayan, isa ka pa rin ba sa mga sinasabing, ay wala na akong pakialam dyan? Sino pa man ang maupo dyan, wala akong pakialam. Gunggong ka pala eh. Hindi po ikaw ha. Kung ikaw ito, kung nanonood ka ngayon na parang makasabi ka, ay pero parehas lang yan. Pag bibisa, gaya si Sarang upo, ganun din, tanga. Ang Duterte na upo, mayroon ba project na ganyan sa subway? Inumpisan na, maayos na. Nang umupo si Duterte noon, maraming mga inumpisahan ang Noynoy administration, pinagpatuloy ni Duterte, dinagdagan, at mas marami ang nagawa. Itong Marcos Jr. na ito ngayon, hindi na nga niya nakapagdagdag, wala na ngang nagawa, ninakaw pa ang pera ng bayan. Tapos sasabihin mo, wala na kami pakialam dyan, kahit sino pang maupo, gago. Diba? Hindi po ko high blood. Ayoko pong magsasakit sa lubot. May handa na akong tubig dito. Inom, tubig Bimar, delicates. Ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion. Dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project.
So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila subway, that we hope to have in 2028. So with that, we go now to the personal integrity and drug use. So may I call on Ms. Cathy Binag to expound on this. Magandang hapon na. So, naway busog na. Ayan na mga kababayan, ayan na, ito na si Miss Cathy Binag. Matatandaan po natin dati, napakaingay po ni Miss Cathy Binag. At sa mga interview nila noon kay Miss Maharlika ng Buljak TV ay talaga naman marami po siyang mga inaisiwalat. At marami, bukod sa marami na siyang naisiwalat, marami pa po siyang itinago muna for reservation para nga po dito pag inarap na po sa tamang korte at tama pong venue. At ito na nga po ngayon mga kababayan. Ito na. Kaya siguro si Marcos Jr. hindi na malaman kung ano ang bukol, ano ang unahin niya, yung bukol sa puwet or bukol sa pasok, Miss Cathy Binag. Ganda talaga ni Miss Cathy Binag. Grabe, ano? Grabe mga kababayan, parang si Miss Cathy Binag hindi tumatanda, no? Tuloy, Miss Cathy Binag. Naman kayo kahit paano, no? Basically, ang tagal-tagal na hong nananawagan din ng lahat ng mamamayan. Ever since 2024, lumabas po ako ng late 2020, mid-2024. Ako yung nagsabi, may problema ho sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Correct. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000 na sabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya, and sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth sa lahat po, ang program funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PDIC nga, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat po tayo, pag tayo na nag-aan sa bangko, yan po talaga yung ginagawa natin, no? So ngayon, with all that, makikita niyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, I think talaga po gumagamit siya ng pinagbabawal na droga kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita niyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Nung rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap po nun bilang kapatid para sa... Teka ha, mga kababayan, sinasabi nga nito ni Miss Cathy Binag, nung panahon, nung nagsasalita siya ay halos wala pong gustong maniwala, no? At marami po ang mga naghihinala na ito daw yung may ginagawa lang si ganito. Di ba naalala niyo mga kababayan, para bagang inisyuan si Miss Cathy Binag noon na parang gumaganti lang. Di ba? Parang personal na away lang ito sa kanyang dating asawa. Parang ganun gusto nilang palabasin. Kaya daw ito ngayon nag-iingay. Pero ang katotohanan ay hindi po pwedeng habang buhay po mananatiling nakatago. Lalabas at lalabas po, at ang baho ay kailanman ay hindi mo po yan makikimkim. Sabi nga nila, walang usok na hindi makikimkim. Kaya pagka umutot, yung lubot mo na katulad kay BBM, hindi po yan makikimkim. Ang lubot, ang usok ng lubot. Lubot po mga kababayan, meaning po puwet ha, baka mamaya yung iba naman. Hindi na po masama yan. Sabihin mo yun publicly. At sasabihin ng iba, baliwala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte align kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte align na yan, na ay kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte align. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap, eto pa rin. Yan, history of cocaine marijuana yung sa President Ferdinand. Diba? Ganyan ang naratibo nitong mga dilawang tae. Yung kain tae, kain suka. Pagka nagsasalita po ang taong bayan, laban dito kay Marcos Jr., dahil nga sa
karampant na po ang pagnanakaw, panggagago ni Marcos Jr. sa mga Pilipino, sasabihin nila, ay mga Duterte supporters lang yan, Duterte ano lang yan. Kita nyo mga kababayan, ganyan lang po nila i-disown. Pero, ang pagnanakaw, okay lang sa kanila. Ay di kakampi pala sila na magnanakaw, mga ungas, di ba? Sarap talaga mga kababayan. Ako, Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So saan tayo pupunta? Di ba? Parang wala siyang alam. Sinabi ni, isipin mo ha, si Congressman Toby Tiaco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente, kay Saldico, at saka kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. correct. Yun. Yung sa rally. Anong narinig mo kay Amy? Ayun, same. Yun nga, yung narinig ko kay Amy, na nagdodroga siya, matalsin yung mga kasamahan niya, na sobra siyang gumun na sa drugs. Meron pa nga na minsan daw na parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun na. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Ayaw nga nila Miss Cathy Binag kasi nga pag nakulong or natanggal si Marcos Jr., wala na po silang kakamping magnanakaw. Di bali na pong magnakaw si Marcos Jr. basta wag lang din po sila maging invalid dito sa ating bansa. Dahil patuloy po silang sisigaw, patuloy po silang magnanakaw, patuloy po silang makikikampi sa mga impeying terorista. Basta ang Marcos Jr. kahit mag-adik-adik pa dyan, wala silang problema dyan. Ko lang yung sinabi ni Cathy. The two of us were in the rally. She was one of the speakers. Siya nagsalita bago si Senator Amy. I was at Quirino Grandstand, nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bared all. Ayan mga kababayan, ito para si Attorney Manny Luna, no? Attorney Manny Luna. At nag-tell all nga daw po si Senator Amy at na-shock po siya nang marinig niya ito. Ito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po, she was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust because she executed an oath of office upon assumption of office. Di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs, allegedly? The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana at ng cocaine. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that. So you see, doon pa lang may betrayal of public trust. That is very demoralizing to our people because how could you fight drug addiction, drug importation, drug trading, drug sale, etc. kung ang mismong Pangulo ay naakusahan? We are not saying na totoo na yan. That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Sinasabi niya hindi daw yan connected sa public trust. Yan nga, very much connected sa public trust eh. Public office is a public trust. When there is doubt on your capacity, yung paggamit, kaya yan po ang aking reinforcement doon sa sinabi ni Cathy. Tama yun. Ayan na mga kababayan, sabi nga dito ni attorney,
talagang ano to, talagang isa ito sa matindi pong ebidensya na may naihain nitong impeachment sa grupo nila Mike Defensor. Kasi nga po ay ang paggamit ng illegal na droga, isa po ito sa betrayal of public trust, no? Dahil nga po sa pagsisinungaling, adik ka pala, hindi mo sinasabi at bakit ka pa nanunungkulan. Delikado po 'yan, baka mamaya alam niyo naman po ang adik, hindi na po, wala na po sa sarili 'yan. So now, mayroon pala tayong adik na presidente pero ayaw pong bumaba. Anong gagawin natin? Wala po tayong magagawa. Dalawa lang naman po yan people power, mga tao lumabas ng kalsada para magpahayag, milyon-milyon ng mga tao pumunta ng EDSA. Hindi pa ako naghihikayat, hindi pa ako nagsisedation dito, ano ho. Sinasabi ko lang yung maaaring legal at mapayapang paraan. Katulad ng pagpapatalsik sa kanyang ama noon, ang mga Pilipino ay nagpuntahan sa EDSA para magsalita lahat, no? At aside from that, ito nga pong impeachment. Kaya po natin mga kababayan natitiyak na itong hawak na impeachment nila Mike Defensor ay ito yung mas legit kaysa doon mga kababayan sa nauna na tinanggap na nitong HOR. Kasi nga po, mayroon pong hawak na mga ebidensya ang grupo po nila Mike Defensor. Ayan nga po si Mascati Binag, noon pa lang nagsasalita na siya tungkol po dito sa grupo ni Marcos at ng kanyang mga kabarkada na gumagamit ng illegal na droga. At mayroon pang investigasyon sa Senado si Senator Bato, si Agent Morales, na mayroon nga po silang i-raid noon, no? May kasama pang artista na nakita rin po na gumagamit ng illegal na droga. Ganon din po ito si Maharlika, nagpalabas din po siya sa ibang bansa, mga kababayan, no, ng video na sumisinghot itong si Marcos Jr. na pina-authenticate naman daw po niya ito sa international o dyan sa Amerika. Now mga kababayan, lahat ng mga ito ay nandito po nakapaloob sa grupo ni Congressman Mike Defensor patungkol po dito sa betrayal of public trust. Doon naman sa kabila, na unang insinampang impeachment na tinanggap na nga ng HOR, yung abogado ni Lisa pala, Kukak, ni Mau, doon pa lang nabudol na tayo, no? Abogado pala siya. Tuwan-tuwa naman tayo noon. Anyways, wala po laman yun. Wala palang laman, mga kababayan. Paano natin natitiyak na walang laman? Kasi aapat lang po yata ayon kay Congressman ay Vice Mayor Respicio. Aapat lang na page. Nak ng titing. Paano tatayo yun? Walang supplemental na mga evidence eh. Anak ng tipak na talaga o pastilandong. Just an addition. Alam mo, galing mismo sa kanyang kapatid, kay Amy. These are personal knowledge of the use of cocaine. Ang galing mismo kay Amy, sinasabi niya na makaka-apekto ito sa administration. Nakikita di ba si Marcos pag nagsasalita? Ang tingin namin, pagka hindi nakargahan ng drugs, gumaganon siya, Maski doon sa Dubai, siya. Tama ba yan? Is that an honor and is it an honor to our country? Sa Dubai, kung Jeng, ang sabi niya, United Arab Emirates. Na mapapahiya ang isang Pangulo. Kaya nga, sa security naman, delikado din tayo sa security dahil kung hindi nag-isip ng mabuti ang ating Pangulo, baka mapinsala ang bansa natin. So, that's the reason why we raised the issue of his drug use as part of the articles of impeachment or charges. Pero kung dadagdag, yes, Attorney Garcia. May idadagdag pa pala ako mga kawayan. 3 pa pala. Mayroon pa palang isa na maaaring magpatanggal kay Marcos Jr. Ha? Gusto nyo bang i-share ko sa inyo? Comment nyo muna dyan. Maya-maya, isi-share ko yan sa inyo mga kababayan. Ang maaaring magpatanggal bukod po sa impeachment at sa people power, mayroon pa pong isa na maaaring magpatanggal kay Marcos Jr. mga kababayan. Ha? Ano po yon?
I-excitin ko muna kayo mga kababayan sapagkat gusto nyo po ng tanggalan. Eto mga kababayan, ewan ko kung matutuwa kayo, malulungkot. Kasi alam ko marami pong natutuwa dito sa taong ito na nandyan sa palasyo. Huwag po siyang tatanggalin. Kayo naman talaga masyado kayo mga sadista. Naiinis ba kayo talaga o natutuwa kayo? Mga kababayan, kasi nga po, di ba? Speaking of paano tatanggalin si Marcos Jr., dalawa lang po. People power at yung people power at saka yung impeachment. Hindi naman po siya pwedeng kasuhan kasi immune pursuit po siya, no? Wala po siyang pwedeng ikaso sa kanya habang nakaupo siya bilang presidente. So, dalawa, yun nga, impeachment at saka people power. Pero may mga pangatlo pa pala mga kababayan. Mapalad kayo at maswerte dahil nga nandito kayo sa BMR channel. Anyabang mo BMR, namal ka, walang kakwenta-kwenta yung mga basta importante, mag-inom-inom kayo ng tubig. Ayaw nyo madali ng tubig na tubig. Tubig! Ay! Mamaya, ito muna. Speaking of tanggalan, ito may matatanggal na pala mga kababayan sa palasyo. Kaya nga hindi ko alam kung matutuwa o mabubuisit kayo at baka malungkot kayo. More on hindi po kayo matutuwa siguro dito sa balita ko nito kahit masisibak ito mga kababayan. Ito, panoorin po natin ang tatanggalin. Sino ba itong tatanggalin sa palasyo? Ate kong sinasabi dun sa mga kaibigan ko dyan sa PCO, palitan nyo si Claire. Palitan. Kasi, hindi nakakatulong sa institusyon ng Pangulo. Dahil po, Di ba? Tapos mo na siya, gawin mo na siyang attack dog. Huwag mo lang siyang gawing, Spokesperson. biro mo nasa podium ka, nandun ang silang Malacanang. And you dish out this kind of narratives. Meron kami ginawang study. Is there a direct correlation mula nung naging spoke si Yusek Claire Castro? There is a direct correlation. Every time she speaks there, people are mad. Every time she testifies and defends the president, people get mad. Every time the default narrative is Duterte, people get riled up. So, how do you now break that? Pareho kayong communicators. How do you now break from that mold? Kung gusto ng presidente to reach out, ang presidente mag-a-announce tungkol sa mga programa na existing naman. Di ba? So, it's really an administration in crisis. Nako. So parang na-a-agit yung mga tao pag nakikita si Yusek Claire. Imbis na maging kalma, 'di ba? Imbis na maging informative, straight to the point, 'di ba? Mas na-a-agit sila siguro dahil nga sa demeanor rin po ni Yusek Claire kasi defensive parati po yung kanyang posisyon, no? Kasi nga talagang pinagtatanggol niya yung Malacanang. That's my take lang. Okay. Ang role kasi ng spokes is to reach out to tell the public the programs, the project, the policies that the president is pursuing, updating the public on what government is doing. Role niya. It's a bridge to the public. But if you are acting this way and your words, the tonality and the words being used, pareho kayong communicator. Alam din yun. Huwag kayong nagsabi ng kung ano-ano na na-agitate. At ng science dyan, na may measure mo, pag sinabi yung salita, nag-i-spike. Sinabi na kwan lang, normal, ganyan, or nag-a-agree, nag-i-spike. So, there are ways to check how a spokes is effective. And that is already available in the country. Correct. Ayan mga kababayan, hindi ko po alam kung matuwa po kayo dito kung sakasakaling ito si Auntie Claire ninyo ay tatanggalin sa palasyo. Sa tingin ko, ito hula ko lang mas marami po ang malulungkot pagka itong si Auntie Claire ay matanggal po dyan sa palasyo. Bakit? Kasi po, mas marami po ang natutuwa na nagsasalita ito si Auntie Claire kaysa sa mga nabubuisit. Hindi, totoo.
Pero yung iba dito sa aking mga viewers na high blood sila pag nakikita nila ito si Auntie Claire. Di ba, hindi naman po siya salita si attorney, ay si Prof. Malutikiya naman po ang nagsasalita ngayon dyan, mga kababayan. So anyways, no, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan kanina. Sa tingin nyo, ano pa ba ang isa na maaaring magsibak dito kay Marcos Jr.? Bukod po sa dalawa, impeachment at people power. Pues mga kababayan, kung nahulaan nyo na, ito po yon ang akin pong isa sa maliit na pananaw kung papaano si Marcos Jr. ay masisibak. Naalala nyo yung aking content kahapon, yung lubot. Nagigits nyo na mga kababayan ang punto ko. Ito lang po yon. Ang isa sa maaaring magpasibak kay Marcos Jr. ay ang kanyang health condition. Tandaan po natin, marami po ang mga sikat na mga singer, artista sa Hollywood, sa Amerika, di ba? Bigla na lang po natin nababalitaan nakahandusay sa banyo, nakahandusay sa baba ng kama. Hindi po natin pinapanalangin na ganito ang mangyari kay Marcos Jr. Pero doon po sa mga nabalitaan natin sa ibang bansa, ano ang nangyayari? Overdose, mga kababayan. At kung wag po kayong binibigyan pa rin po natin ng benefit of the doubt. Kung itong si Marcos Jr. ay masubrahan, ma-overdose, yan ay hindi tayo magugulat, di ba? Kung anong baka makita na lang natin isang umaga, isang gabi, isang hapon, isang madaling araw, natagpo ang umiinom ng coke. Anyways, kabayan, ang sinasabi ko dito, maaari po by nature, no? Kumilos. Kasi alam po natin, alam nyo ba, na ang pangyayari sa ating bansa, ang pangyayari sa mundo ay mayroon pong nangyayari na hindi po natin nakikita. Ito, ito ngayon, labanan ng mga gera-gera. Mayroon pong mga puwersa, kapangyarihan na nasa likod na hindi po natin nakikita. Kung biblical speaking pag-uusapan, ang nasa likod niyan, naglalabanan po ang anghel ng Diyos at ang mga demonyo. Di ba? Yung panig sa anghel ng Diyos at ang panig po sa mga demonyo, laban din po sila. Hindi lang po natin nakikita. At ganoon din po ngayon sa ating bansa. Mayroon din po yan. Ngayon, sa tingin ninyo, kung sakasakali ang labanan ng demonyo ngayon at ang anghel ng Diyos, kampi. Siyempre, ang anghel ng Diyos, kampi yan sa kabutihan. At syempre, ang anghel ng demonyo, kampo yan sa mga adiktos. Mga kababayan, inahaba ko lang ang aking sasabihin, pero isa lang po. Maaring gumalaw ang naturalisa, ang nature, dahil sa kanyang pag-abuso sa kanyang katawan. Tandaan nyo hindi po natin ito sinasabi. Sinasabi mismo yan ito si Auntie Claire ninyo. Sobra mo kasi ang sipag, presidente. Di ba? Hindi ka na kasi natutulog. Hanggang madaling araw, hindi na natutulog. There is no such thing, mga kababayan. Nakakayanin po ng tao na hindi po matulog. Bakit? Itong ating lupang katawan, nakadesign po ito para pagkagabi, matik na pong pipikit ang ating mata. Alam niyo ba mga kababayan, ang tao ang pinakakauna-unahang automatic. Subukan mo. Pitikin mo yung dulo ng daliri ng paa mo. Pitikin mo, di ba alam ng utak? Matik na yan. Di ba? Bunutin mo yung rito, yung dulo ng di ba ramdam din masakit sa buong katawan mo? Nararamdaman mo, di ba? Matik. Katawan, tao, ang unang automatic. Kaya sabihin natin yung mga high-tech dyan, hindi.
Itong mismong katawan natin, napaka-high-tech nito. Napaka-high-tech nito, biruin mo. Isa pang high-tech. Oh. Mayroong umutot. Hindi natin alam sino ang umutot. Pero alam natin may umutot, naamoy natin. Di ba? Kaya nga lang, huhulaan mo muna. Alin dito? Sinong unang pumutak, siya yung umutot. Bakit matapot na tayo sa utot? Hindi kasi ito si Marcos Jr., lubot kasi yung ano niya. Na tubig daw yata eh. Kailangan pala si Marcos Jr. ng tubig. Oo. Hindi ko alam kung anong connection dun sa... Ayun na, panood kasi ako mga video sa kay Maharlika yata o sa ibang bansa ba yun? May tubig daw. Ano ba yung tubig na yun mga kababayan? Na-issue dito kay Marcos at saka dito sa mag-asawa, no? Tubig. Ano ba yun? Ang alam ko lang tubig ito eh. Kaya kung ayaw nyo pong matubig, uminom po kayo ng tubig. Ayan mga kababayan, ano po ako nyo masasabi dito sa reaction video? Samantala, bukod po dito sa pagpasalamat ko, no, sa atin pong mga viewers na nagpakulay, ay yung mga gusto naman po magpa-shoutout, no? Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, sana ba yun? Ito po, mga gustong magpa-shoutout, atin po kayong isa-shoutout mga kababayan. Tingnan po natin dito, ito na po, ito yun, no? Yung tubig ba, sabi dito. Oh. Alright mga kababayan, ito po mga gustong magpa-shoutout. Nakakatuwa kayong vloggers. I like you watching from Switzerland. Thank you. Riti Seblib. Bahala na yan mga kababayan. Pastilan, oy. Pastilan, kalisuran yung kinabuhi. Magbasa taginirigwan. Ay. Di man magkadimao ang imong English BMR. Naunsa man na, oy. Sinsilyo ragani na. Ayaw nagpaggasto sa kay Sinsilyo. Mahurot na. Naiboson manong awanon ta English kun nalpason. Injak mahuwatan manong. Shout out sa lahat watching from London, sabi ni Lucy de la Cruz. Yan, London ay English yan. English. May gamay tayong English diyan syempre. Shout out to you also Ma'am Lucy de la Cruz out there in London. London. With accent yan eh. Sexy accent yan eh. In RO. VMR, nag-subscribe na ako sa'yo. Watching from Montreal, Canada. VMR, dapat naman si Marcolita sa Blue Ribbon. Sabi ni Inro ba ito? Inro? O yan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Inro. Sir Imro, maraming salamat muli. Hagalpak ako nang tawa sa iyo VMR sa bigla mong uminom ng tubig watching from Macau. Being sweet goats. Shoutout sa inyo sa Macau. Ang ganda sa Macau mga kababayan. Naku, promise, pumunta po kayo ng Macau. Kung halimbawa sawa na kayo sa ibang mga bansa at murang destination, Macau. Naku, ang mura ng destination, okay na po dyan, no? Ako kayang 7-Eleven, okay na ako eh. Ang mahal ng tubig dyan lang ya. Hindi nga, sa totoo, yung tubig dyan, mas maliit ba dito? Oo, mas mura pa tuloy yung yung Coke. Mas mura ang Coke dyan sa Hong Kong, sa Macau, kaysa sa tubig. Langiya talaga oh. Prudencio Mabansag, Sir Vlogger, VMR, maganda at very clear ang inyong pagkukomment at mga reaction sa bawat topic. Maraming salamat sa inyong pagbasa ng comment ko patungkol sa hinahakot na basura na malibalita ni retired Master Sergeant Gotesa. God bless you and your family. Sabi ni Prudencio Mabansag. Maraming salamat din sa iyo, Sir Prudencio Mabansag. Alam ko po na talagang hanggang dulo kayo, kaya ko po binabasa. Kasi po, nakakarating po kayo dito sa dulo. Yung mga gusto pong magpa-shoutout, ay alam ko pong narating nyo po itong dulo ng videong ito. Kaya dahil dyan, ay bibigyan ko naman kayo ng kunting sukli, way of appreciation itong ginagawa ko sa inyo mga kababayan. Bagamat tapos na po tayo ng topic, para naman makunting mabalikan ko naman kayo, matuwa naman kayo na napaka-importante po ninyo sa akin. No?
Ganon din po ang binibigay nyo sa akin na pagpapahalaga na lagi nyo po akong sinusuportahan, kaya ibinabalik ko po ito sa maliit na paraan. Virginia Gregorio, tama ka Sir BMR. Kapag galit ka, galit din kami. Kapag natutuwa po kayo, natutuwa rin kami. Ayun, maraming salamat din sa iyo, Virginia Gregorio. Shoutout, VMR, sabi naman ni Francis Tabuada. Shoutout din sa iyo, Francis Tabuada. Taga saan ka, Bro Francis nga? Shoutout, sabi ni Hens Yureski. Yan, mga kababayan, shoutout. Idol, natutuwa din ako pag natatawa ka. Ganda pag natutuwa ka, Idol, sabi ni Erlinda Agunos. Shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat din po sa pagiging natutuwa ninyo. Salamat. At kahit papaano, kahit yung mukha ko medyo nakakainis. Nakakainis ang kapungitan. Ay, sandali. Hindi pa pala tayo naglipat. Hindi nyo pala nakikita ang aking binabasa. Ito, tingnan nyo po. Ayan. Ayan po ang aking binabasa. Sorry. Ayan, mga kababayan. Ito pala. Ayan. O, kita nyo na, ha? O, kita nyo na ang aking binabasa. Ayan po sila. Ayan. Umpisa natin dito, ha? Ayan, mga kababayan, ha? O. Ayan, no? Yung mga nabanggit ko kanina. Oo, parehas ang paninindigan nilang dalawa, Senator Marcolita at Senator Miriam, sabi ni Bubas Binsulan. Ayan. Tatay Digong, marami pong salamat, Tay Diggs, sa 10 years passport po, sabi ni Rambo Dana Raha. Ayan. Diba? It's too big daw, sabi nito. May Mr. Divert talaga, sabi niya. Dinig ang wish ni Cara David. Ayan, mga kababayan. Sino pa ba ito? Diver Colotes, mahilig kasi mag-divert. Dapat mawalang, ayan, sabi nito. Ano na? Lagi naman papalitan, di natuloy nako. Ayan. Tubig, sabi ni Iba Espiho. Delikado sa buhay niya, sabi nito, Binhamin. At sus, diver talaga, sabi ni Lorita. Kawawang saldi ko, ginamit siya at pumayag siya, sabi ni Florlin Trandaras. Dapat lang palitan yan si Lacson, sabi ni Makita Bali. Naku po, ipapatawag na nila Pinky baka para pagtakpan. Wala naman shoutout, no? Yeah. Kuratong, palitan na yan, sabi ni Gilbert. Idol, defensive po siya. Una na siya nagtanggol sa post niya dahil alam niya na, ayun, sabi ni Mika. Yan. Halatang halata. Yan, mga kababayan. Hindi naman po ito nagpa-shoutout, kaya bilisan na lang natin, no? Na-miss ka pala ng mga kaibigan mo, BBM. Tinatawanan ka kaibigan mo. Ayan, sabi ni Abbas. Sa tingin ko, pilit na pinagtatakpan ni Lacson si Romualdez, sabi ni Carmen. Ayan, mga kababayan, no? Yan lang natin to, heart ko lang ito. Tama po kayo, Sir BMR, na nagkatawan tao kay former Senator late Miriam Defensor Santiago na ayaw ng mga namumuno ng investigasyon na hindi abogado at ayaw ng mayroon pinagtatakpan ng mga mastermind na sa anomalya ng malala na korupsyon sa Republika ng Pilipinas. Mabuhay ka, Senator Atty. Rodante Marcolita. Prudencio Mabansag, ayan. Ayusin mo title mo. Inutusan pa ako ni ako Lola. Ako Lola, Lolo ako, hindi ako Lola. Ayusin mo muna yung pangalan mo, yung pangalan din mo rin. Ano ka ba, Lolo o Lola? Kasi ako Lolo ako eh. Sabi mo kasi ang pangalan mo ako Lola. Ay ako Lolo eh. Ayusin mo rin muna yung pangalan mo, ha? Hindi inaaway yung viewers. Hindi ko po inaaway. Hindi, walang pakilamanan. Mag-title din kayo. Title po yan eh. Pang-cuts po yan ng atensyon. Natutuwa nga ako pag ganyan, may mga comment na iba-iba. Ibig sabihin, nakakats ko po ang inyong atensyon. Kailangan po kasi dito sa YouTube, palupitan po ng title para makats po ang inyong atensyon. Kasi po pag wala pong kwento ang title, hindi nyo po i-click. Di ba?
Kaya kailangan i-click ninyo. Corrupting the truth. Kaya kailangan namin anong title? Mga taksil sa bayan. Ayan, mga kabayan. Senator Marcolita, halata na masyado. Yan. Wala na shoutout, no? Okay. Wala nang shoutout. Mga tubig-tubig na lang. Ito, Lanimel, dapat gumising na mga tao. Palitan na ASAP ang weak leader sa bansang isipin ng kinabukasan ng bansa at mga taong kawawa. Ipasok na si BP Sara ASAP. Si Lanimel, ito po pinsan to ni General Bantag. Shoutout sa iyo, Manang Lanimel, nasa Germany, no? Shoutout po, Manang. Kumusta na po kayo dyan sa Germany? Manang Lanimel. Ayan po si Manang Lanimel, mga kababayan. Ang pinsan po yan ni General Bantag. Namimiss na natin si General Bantag, mga kababayan. Isa pa yun sa talagang Duterte, kauna-unahang Duterte supporter, kauna-unahang Duterte alay na talaga naman, no, ginipit nitong Marcos Bangag administration. Dahil dyan, kabayan, kung nakarating ka pa sa dulo nitong bidyong batian portion na ito, ano pa hinihintay mo? Comment mo na dyan, BMR, pa-shoutout naman. Taga rito po ako sa lugar na ito. Maraming salamat, Pilipinas. As always, bye-bye!